Uy, so guys, napaklik ka sa video to kasi naisip mong mag-AC charge kasi makulimlim, walang araw, ilang araw na makulimlim tapos umuulan, then pa-brown out sa inyong bahay. So naisipan mo ngayon mag-AC charge kasi nagbibling-bling-bling ang inyong battery, low-bat. So eto na siya. So una, bakit nga pala, ano pala ang AC charging? So ang AC charging is simple lang, gagamit ka ng AC para i-charge ang inyong DC battery. So ito yung madalawang example ng gagamit ka ng AC, saksak mo to, then DC battery. Same goes with your cellphone, isasaksak mo lang siya sa AC, then i-charge niya ang inyong battery na DC. So ganun po. So para saan ang AC charging? And that's to charge yung battery, syempre. Charge yung battery na usually sa mga packet siya na pwede mong bitbitin kung saan saan. So yun po yung AC charging, para lang ma-charge ang battery gamit ang AC. So hindi mo na kailangan ng solar, generator, wind turbine, grid ang gagamitin mo para i-charge ang battery. So yun po. So kung makulimlim and walang harvest ang inyong solar, so meron kang tatlong option. It's either patay mo ng inverter mo, punta ka na lang sa grid, mag-bypass mode ka sa inyong hybrid inverter. By the way, ito pala is para lang sa mga hybrid inverter. Try kong humapyaw sa mga off-grid and hindi po applicable yung iba kong sasabihan sa mga on-grid. Kasi kapag on-grid at nag-brown out, wala po kayong kuryente kasi walang battery ang ibang on-grid setup. Okay. And ayun, so pwede kang magpatay ng inverter, mag-grid na lang. Pangalawa is yung mag-bypass mode sa inyong hybrid inverter, and pangatlo is mag-AC charge. So doon tayo sa pros and cons muna ng pagpatay ng inverter. So kung ang battery nyo or ang inverter nyo is pala nagsisignal na ng low-bat na and wala kayong ma-harvest, and ang lugar nyo naman is nasa magandang lugar, gano'n kunyari Meralco, mahal ang kuryente pero at least kahit paano stable, pwede mong patay ng inyong inverter pack and gumamit lang kayo ng mga ATS para ilipat sa grid ang inyong kuryente, then okay, that's it. Okay na inyong kuryente. Ang kinapangit lang nun is kapag nag-brown out, kunyari may tumambang poste, numipis na naman yung supply ng Meralco, kunwari daw, tapos nag-brown out, then yung battery nyo is walang backup kasi nga low-bat, hindi naka-harvest, wala rin kayong kuryente. So ayun, may isang option, yung bypass mode sa mga hybrid inverter. Pakita ko sa inyo ito. Isaksak ko lang to kasi ito yung aking AC input. Ayan siya. As you can see, merong dong signal tower. And that represent na may input mula sa AC. And naka-off yung inverter kaya ganyan. Patayin ko muna yung aking papuntang. Okay, so ayan na. So ayan, as you can see, meron siyang input mula sa solar panel, mula sa battery, inverter, and yung grid is naka-standby. So ang gagawin nito is kapag makulimlim or kapag wala talagang harvest, pinatay nyo ang inyong inverter, tingnan nyo mangyari. Pak, ayan ang sinasabi kong bypass mode. So yung grid is dediretso na siya sa mga loads nyo. So ganyan ang mangyari kapag walang harvest or sa gabi and yung battery nyo is walang sapat na backup. So what if may solar, bumalik ang araw, buksan uli natin siya, maglo-loading muna siya ng konti, tap. Okay, so tinanggal niya uli niya mula sa grid and balik na siya sa solar and battery. Ngayon, what if nag-brown out naman and walang araw? So patayin uli natin to, pak, punta siya sa grid and hugutin natin para lang i-simulate na nag-brown out. Oh, as you can see, sa battery na siya kukuha kasi no choice ng inyong battery. So ang kinaganda nito is you have multiple ways para sa backup. Ang kinapangit lang is yung battery mo is still low-bat pa rin kasi wala kang AC charge. Nagba-bypass ka lang para magkaroon pa rin ng continuous na kuryente. So ngayon, punta tayo ng AC charging.
ano bang AC charging? So, dito tayo sa manual. Kay manual. Okay, so umpisan ko lang muna sa mga hybrid inverters And meron silang iba't ibang settings kung paano mo i-charge ang inyong battery gamit ang hybrid inverter. Pwedeng 2 amps lang, 10 amps, 30 amps, 40 amps. Pwede mo siyang piliin dito. And next is sa settings number 16. Patayin ko muna kasi may ingay. Okay. So, para i-activate ang inyong AC charging, punta kayo sa settings number 16. And yun is kung same model tayo ng inverter. So, sa settings number 16, meron tayo dito na solar first, solar and utility, and only solar. So, sa ngayon ang aking settings is naka-only solar. So, hindi ako nag-AC charge. Since ang grid naman namin is Meralco, mostly stable siya. Kung magka-interrupt man, scheduled siya. Ngayon, meron ditong solar first. Kapag may araw, charge ka lang puro araw. And kahit low bat, basta may araw, hindi muna siya mag-utility charge. Hindi siya muna siya mag-AC charge. And kung SNU ang settings nyo, which is ito yung may naka-on, automatic yung AC charge. Ito po yung settings na i-charge ng AC and ng solar yung battery nyo ng sabay. Ayan siya. So yan po yung AC charge. So ano bang kinaganda nito? So anong kinaganda ng nag-AC charge? Ang pag-AC charge is the best siya kapag yung battery banks mo is oversize sa inyong solar. Like meron kang battery bank na good for 4 days na sa bahay mo or 3 days sa bahay mo na sobrang laki, kahit 3 araw walang harvest, andun pa rin yung battery mo. So, ang gagawin lang namang AC charge is, syempre, i-charge yung battery mo gamit yung AC. So, ang mapapala mo doon is always kang may backup ng battery. So, whether low bat, hindi low bat, whether, let's say, walang araw, may kuryente naman sa grid muna kayong kukuha. And at the same time, yung grid mo i-charge yung battery mo. So, kahit walang araw, may nag-charge ng battery mo. So on instance na makulimlim, bumagyo, then naputulan ng kuryente, yung unang oras na nakapag AC charge ka, may backup battery ka agad kahit wala kang araw. Then, naputulan kuryente. So, kapag nakapag AC charge ka na, then biglang naputol yung kuryente, walang araw, still may laman pa rin ang battery mo dahil na-charge siya gamit ng AC. So, there will always and always backup, unlike ng ibang option mo. Kapag makulimlim, nag-off ka ng inverter, yung battery mo still low bat pa rin, hindi siya maka-charge kasi walang araw, di ka naman naka-AC charge. Or kapag nag-bypass mode ka lang, may kuryente ka nga, nag-charge nga gamit ang araw na medyo mahina kasi nga makulimlim, still battery mo is low bat pa rin. So kapag nag-AC charge ka, ang kinapangit lang sa AC charge is meron siyang mga energy loss or conversion loss kasi from AC to DC, then ibabalik niya ulit sa DC to AC pag gagamitin mo na, may mga conversion loss doon. So there's an extra kailangang once na nawawala due to conversion. So yun lang yung kinapangit nun. And since galing sa AC or sa grid nyo, you can say na consumption mo pa rin yun or dadagdag siya sa bills nyo. Ang kinaganda, kapag nag-AC charge ka, di ba nga, always puno ang inyong battery and yung extrang binayad mo sa conversion loss na nawala due to conversion ng AC to DC, DC to AC is you can say na yun yung insurance mo just to safety or to security na lagi kang may backup na kuryente. So yung kapitbahay mo na naka-off grid pag nawala ng kuryente at nag-brown out at wala ring ma-harvest, wala siyang pang AC charge, siya low bat, nagpapaypay, may kandila, ikaw nag-AC charge, may laman ng battery mo, safe ka. Yun yung kinaganda. Yun nga lang, yung sinasabi ng iba is may extra consumption, yun nga, pero that's just na parang mo lang sinabing insurance ba na at least always ka may backup and diyan ka kapag siesta ka, kapitbahay mo hindi, charot. So yun lang po. So kung gusto nyong pumunta and ma-try ilipat and parehas tayo ng inverter, then let me show you.
first, buksan muna pala natin ulit. Okay, so yun na siya. Okay, so time check 6:30. Meron na tayong 6 watts na harvest sa ating 300 watts na panel na nakakonect dito. 5 watts, and meron tayong another 160 watts. Meron na rin siyang harvest na 7 watts dito sa isa. So as you can see, lobat siya. Makulimlim din kasi dito. So medyo maingay yung inverter, pero let's say di na ng enter. Punta sa 16. Ito yung sinasabi, ay 18. Yan, 16. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naka solar only ako, OSO. So kung papalitan mo yan ng it's either SNU, ito na po yung mag-AC charge. And ito is solar first. So pag umaga, hindi ka mag-AC charge. Sa gabi ka lang mag-AC charge kapag nalobat. Pero kung gusto mong always boost ang batteries, pwede kang mag-SNU para makulimlim, kusa niyang i-charge. AC ang magpupuno ng battery mo, hindi yung araw. So yun siya. Ito yung tatlong choices mo. Then depende sa laki ng battery mo, pwede ka mag 2 amps lang, 10 amps, 20, 30 or 40 kapag sobrang laki ng battery bank mo. Ayan, siguro mga 10 kilowatt yung battery bank mo ito. Ayan. And isa pa pala, kailangan mo ring malaman sa settings dito. Ang settings ko pala is MKS priority. So yung ibang settings dito is pwede mo itong gamitin depende sa setup mo or depende sa build ng inyong solar. So meron dito yung utility first, which is yung utility solar then battery. So una niyang gagamitin is yung utility, babackup lang ang solar kapag brown out, and kapag mahinang araw, babackup uli ang battery. So last ang battery. Then meron tayo ditong solar first, which is yung SUB settings, solar, then utility, then battery. So always solar sa umaga. Kapag hindi sapat ang solar, kukuha siya ng konti sa utility with extra cost, like tax, ganun. Then kukuha siya sa battery. Pag lobat ng battery, then all utility na siya. And meron naman dito na SBU priority, which is solar, battery, and utility. And so dito is always solar ang gagamitin. Then pag kulang ang solar, babackup ang battery with may minimal packs mula sa inyong utility. And ang pinaka ginagamit ko is ang MKS, which is yung solar and battery only regardless sa battery. And magigrid lang siya kapag wala na talagang araw. Gagawa ko ng separate discussion o separate video tungkol dito sa settings na to, kasi ito yung nakikita kong pinaka the best. So yun lang po. Kung may katanungan ka, feel free to comment. Thank you.